Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kinabukasan ay naging usap-usapan sa Barangay Marikit ang mga nangyari. Kinahapunan ay nasorpresa si Melody sa pagbisita ni Josh. Nagpa-imbestiga kami tungkol kay Bob. Anunsyo nito na nasa sala na sila. Katabi niya sa isang sofa ang kanyang papa. Isa siyang adik na minsan ang nakulong sa rehabilitation center at nakalabas. Akala ng pamilya niya ay magaling na siya, ngunit minsan ay may ginahasa siyang babae sa Maynila. Binayaran na lang ng pamilya niya ang pamilya ng biktima kaya hindi na nagreklamo. Nagdesisyon ang pamilya ni Bob na dalhin siya rito sa probinsya. Iyon ang dahilan kung kaya't bumili sila rito ng lupain. Akala nila ay hindi na mauulit ang minsang nangyari. Walang kaalam-alam ang pamilya ni Bob na si Bob ang napapabalitang rapist. Nakikita naman kasi nila na sincere na sa pagbabagong buhay si Bob. Kaya nga si Bob na ang nag-aasikaso sa poultry na balak ipatayo ng pamilya niya. Itinago na rin niya ang pagdudurog. Kaya sa kakahuyan siya nagpapakalunod sa droga at naghahanap ng mabibiktima. Pagkatapos ng mahabang salaysay ni Josh, ay tumingin si Kapitan Henner kay Melody na para bang ipinapahiwatig sa dalaga na pagkakataon na niya upang magpasalamat. Ngunit tila may malaking bagay na nakabara sa kanyang lalamunan at hindi siya makapagsalita. Dala na rin ang nararamdaman niyang hiya. Pagkatapos ng mga nangyari ay hindi niya alam kung may mukha pa siyang ihaharap kay Josh. Iyon lamang po ang gusto kong ipahatid sa inyo. Muling saad ni Josh. Sa ngayon ay nakaburol na sa chapel ang labi ni Bob Aguelas. Kung may complaint kayo sa pamilya niya, ay magtungo na lamang ho kayo sa munisipyo. Ngayong wala na si Mr. Aguelas, ay matatahimik na siguro ang Santa Monica. Sabi ni Kapitan Henner. Wala na kaming mairereklamo sa pamilya niya dahil wala naman silang kinalaman sa mga nangyari. Maraming salamat sa lahat-lahat, Mayor. Walang anuman ho, Kapitan. Tumayo na si Josh at nagpaalam bago umalis. Hindi napigilan ni Melody ang sarili na sundan ng tingin si Josh habang nakatayo ito sa pintuan. Muli may nag-udyok sa kanyang habulin ang Mayor at pigilan, ngunit hindi niya magawa. Marahil ay kapag may sapat na siyang lakas ng loob upang ihingi ng tawad ang kanyang mga pagkakamali. Iyon ay kung bibigyan pa siya nito ng pagkakataon. Marahil ay hindi na naman imposibleng mangyari ang bagay na iyon dahil alam niyang likas na mabait si Josh. Kumusta ang pag-a-apply mo sa Maynila? Tapik ng kanyang ama sa balikat niya makaraan ang ilang sandaling pananahimik. Wala pa ho mga resulta ang applications ko. Pero sana ay matanggap ka agad ako sa trabaho. Sagot ni Melody na nakatanaw pa rin sa loteng binakante ng sasakyan ni Josh. At kung wala akong ma-encounter na malaking problema sa trabaho ko, ipagpapatuloy ko na iyon at mamahalin. Katulad ng pagmamahal ni Mayor sa kanyang trabaho. Napangiti ang kanyang papa. Kayo ho, kumusta na ang pakiramdam nyo? Okay na ako, iha. Sagot nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat at hindi kayo tuluyang napahamak. Mas nagpapasalamat ako ng malaki sa Panginoon dahil hindi niya tinulutang may mangyaring masama sa iyo. Salamat sa Diyos at salamat sa isang Diyos Escares. 2 araw pa ang pinalipas ni Melody bago niya nagawang muling tumapak sa munisipyo. Hindi na talaga niya matiis na hindi makita si Josh. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa opisina ng alkalde.
Nagulat siya nang makitang nakaupo si Kat sa visitor's chair na nasa harap ng desk nito at mukhang nagpapa-charming. Imbes na umalis at bigyan ng privacy ang mga ito, ay pumasok pa siya sa loob at isinara ang pinto. Melody? What can I do for you? Nautal na tanong ni Josh na otomatikong napatayo mula sa kinauupuan. At bakit bigla ka lang pumasok nang hindi man lang kumakatok? Nakataas kilay na tanong ni Kat. Weren't you fired? Yan ba ang sinabi sa iyo ng dakila mong mayor? Nasaktang tanong niya sa pag-aakalang sinabi nga ayon ni Josh. Na pinatalsik niya ang kanyang dating sekretarya? Hindi. Nakataas noong sagot nito. I just guessed. Obvious naman na tatanga-tanga ka eh. Nag-init ang ulo ni Melody, ngunit nagpilit siyang magtimpi. Masama ang loob na binalingan niya si Josh. Girlfriend mo ba ang babaeng ito? Hindi niya napigil ang tanong na para bang siya ang higit na may karapatan kay Josh. No, sagot naman ito. Of course not. Bakit palagi na lang naka-stampay dito na parang security guard? Nagtaasan ang magaganda niyang kilay. Baka naman kasi pinahihirapan mo pa, Mr. Mayor. Sagutin mo na kaya. Abat! Akmang tatayo si Kat upang sugurin siya ng sampal, ngunit mabilis itong napigilan ni Josh. Ang mabuti pa siguro ay umuwi ka na, Kat. Maginoon itong saad. Bakit hindi yung cheap na babae niya na pauwiin mo? Ani Kat. Don't worry, ako na mismo ang aalis. Pilit na nagpakatatag na sagot ni Melody. Hindi kita papatulan dahil hindi kita ka-level. Pagkasabi niyon ay nagmamadali na siyang tumalikod at iniwan ang dalawa. Pabalibag pa niyang isinara ang pinto at naluluhang tumakbo palabas ng munisipyo. Can you let that pass, Josh? Nanggigigil na tanong ni Kat nang makaalis si Melody. Binastos ako ng ex-secretary mo. Nobody has ever done that to me. At hindi mo man lang ako ipinagtanggol? I'm sorry, Kat, but I think she's right. Sagot ni Josh. Napabuntong hininga. What do you mean she's right? Nakapamaywang nitong tanong. Hindi ka na dapat umi-istambay dito. I mean, we're not lovers. Pangit para sa isang babaeng katulad mo ang, and who are you to tell me what to do? Lalong nag-init ang ulong tanong nito. Anong magagawa mo kung type kita? I can do it to any guy I want. Who cares about what people would say? But I don't feel the same way. Maginoon niyang sabi. Hindi mutual ang feeling dahil ayoko nang tumingin pa sa ibang babae. The only woman for me is Melody. I love her. How cheap! Namula sa frustration ang mukha nito. Sa isang poor secretary. What happened to you, Josh? You're out of your wits. I'm sorry. Ang cheap mo? Magsama kayo ng cheap mong sekretarya. Pagkasabi niyon ay mabilis na rin itong lumabas ng pinto at malakas iyong isinara. Hindi maampat ang pagtulo ng mga luha ni Melody habang nakaupo sa balkonahe. Nasaktan siya sa panghahamak ni Kat at sa harap pa man din ni Josh. Ni hindi man lang siya ipinagtanggol ni Josh. Kung sa bagay, ay mas papaboran pa ba naman ito ang isang katulad niya kaysa sa isang babaeng kauri ni Kat? I want to know kung bakit ka nagpunta sa munisipyo kanina. Napakislot si Melody sa pamilyar na tinig na iyon. Pagtingin niya ay tumambad sa kanya ang nakangiting si Josh. May hawak itong bouquet of fresh roses. Sa di kalayuan ay nakaparada ang kotse nito habang binabantayan ni Damian. Marahil ay sumunod na ito paglabas niya ng munisipyo dahil hindi pa naman katagalan magbuhat ng dumating siya mula roon. Kumabog sa tuwa ang kanyang dibdib. Para sa kanya kaya ang bulaklak na iyon? Pero alangan naman kay Papa. Sa gusto kong pumunta, naisagot niya. Ano namang pakialam mo?
tumuloy ka sa opisina ko. Nito. Natural lang na may pakialam ako dahil baka may importante kang sasabihin. Nothing important. Kahit parang galit na galit ka kay Kat? Nakalapit na ito sa kanya. Ibinaling niya sa iba ang paningin at pinigilan ang sariling wag mapatingin dito. Yun ba? Pasensya ka na kung nakipagtalo ako sa bisita mong maganda. Sinabi niya iyon sa nang iinis na tono. Masyado kasing matalas ang dila niya ang sarap putulin. Pasensya ka na sa kanya, nito. And don't worry, dahil hindi mo na siya makikita pa sa munisipyo. Nag-usap na kami at sinabi ko sa kanya na wag na siyang pupunta doon. Kahit type mo siya? Who said so? Feeling ko lang. Well, hindi totoo ang feeling mong yan. Nakangiti itong naupo sa kanyang tabi. Hindi ko gusto si Kat at hindi ko siya magugustuhan kahit kailan. Bakit? Because she's not my type. Ang gusto kong babae ay yung simple, hindi plastic at masarap magluto. Katulad mo. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso sa narinig. See these flowers? Pagkuway tanong nito. These are for you. Inaabot nito sa kanya ang mga bulaklak. Gusto na niyang maluha nang makita ang nagagandahang roses sa kanyang harap. Akala ko ba'y hindi ka mahilig magbigay ng bulaklak? That was before. Dahil hindi pa ako in love. Now that I'm very much in love, flowers ang naisip ko pinakamagandang present na maibibigay ko sa'yo to express what I feel. What do you mean? I love you. At hindi ako mahihiyang ipamalita iyon sa buong mundo. Saka lamang niya nagawang tanggapin ang mga bulaklak. Tears started to fill her eyes habang pinagmamasdan ang mga iyon. Alam mo bang isang katangahan ang ginawa kong pagtatago sa nararamdaman kong ito? Pinahid ni Josh ang mga luhang tuluyan ng nalaglag mula sa kanyang mga mata. Dapat ay noon pa ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat sa iyo ang damdamin kong ito, pero naduwag ako. But you're still the bravest man I've ever met. Sabi niya at napayakap na rito ng mahigpit. I'm sorry kung may mga nasabi akong hindi mo nagustuhan. Dala lamang iyon ang nararamdaman ko sa iyo noon pa man. But I love you, Josh. Very much. Ginantihan siya nito ng mas mahigpit na yakap. Maya-maya'y maingat nitong hinawakan ang kanyang baba at masuyo siyang hinagkan sa mga labi. May natitira pang luha sa mga mata niya, ngunit iyon ay luha na lamang ng kaligayahan. Pasilip-silip naman si Damian na nooy nasa tabi ng kotse. Kilig na kilig ito sa nakikitang eksena ni na Melody at Josh. Maya-maya'y nagulat na lamang ito ng kalabitin ni Kapitan Jenner. Hayaan mo na nga lang sila? Hindi ho kayo nagagalit? Manghang tanong ni Damian. Boto ako kay Mayor. Nakangiting sagot ni Kapitan Jenner. Kung ang bayan ng Santa Monica ay napangalagaan niya, yun pa kayang anak ko? Alam kong hindi niya sasaktan si Melody. Ang mabuti pa ay samahan mo muna ako sa barangay hall nang magkasarili na naman sila. Kayo ho ang bahala. Iyon lang at magkasama nang umalis sina Kapitan Jenner at Damian habang nananatiling magkahinang ang mga labi ni na Josh at Melody. At alam nila sa mga sandaling iyon na hinding-hindi na nila sasayangin ang oras upang ipakita ang pagmamahal sa isa't isa. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.